JP, gaano ba karaming mga pasyente ang hinimatay dyan sa traslasyon? June, kaninang bandang alas 3 ng hapon doon sa Field Hospital ng Maynila na nakalagay sa kartilya ng Katipunan, hindi bababa sa 5 pasyente yung dinala doon na natagpo ang walang malay o halos walang malay na nandun sa maraming mga limang pasyente yung natagpuan na walang malay na sumama doon sa prosesyon dito sa traslasyon, at yung iba naman ay natagpuan nga o nakita o nirespondehan na dahil doon sa kanilang natamong sugat, at sumama din yung iba doon sa prosesyon. Dinala sa hospital field ng Maynila sakay ng mga ambulansya ang mga pasyenteng nasugatan, nahilo at nahimatay sa traslasyon. Nasa halos 500 mga tao ang kinailangang lapatan ng paunang Lunas dahil sa mga natamong sugat. Sa tala ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi bababa sa 5 mga pasyente ang nag-agaw buhay, habang nasa higit 400 naman ang nagtamo ng sugat sa katawan, kasama na rin ang mga nabalian ng buto. Ayon sa MDRRMO, sa kabila ng malaking bilang ng mga taong nagkaroon ng medical concern sa traslasyon, hindi naman napuno ang field hospital sa kartilya ng Katipunan dahil mayroon pang mga rescue volunteer ang katuwang nila na nakadeploy sa mismong ruta ng traslasyon. Ngayon po ay nagtitreat na po tayo ng mga pasyente on-site. Yung pong mga EMT po natin at yung EMS, EMR po natin nakasakay po sa mga ambulansya ng mga volunteer, ay siya na pong nagtitreat sa mga minor injuries. Kaya po hindi na ganun ka-loaded ang dinala po dito sa atin sa field hospital. Kabilang sa mga dinala kanina sa field hospital ang ilang mga pasyente na nag-hyperventilate dahil hindi na nakahinga bunsod ng matinding pagsisiksikan ng mga tao. Ayon sa mga medical responders, talagang nasa critical na ang kondisyon ng ilang pasyenteng nasagip. Yung nangyari sa kanya is chest pain, upon assessment, yung vital signs medyo hindi stable. So bumabagsak din yung saturation. So naggawa namin is first aids na we stabilize the patient. Then since hindi namin ma-address doon yung other problems, since limited yung equipment namin doon sa field, dito na namin pinadala sa field hospital para mas ma-manage. Upon arriving, negative pulse, negative breathing. Sa sobrang init ng crowd, sa dami ng tao, talagang ang may inhale mo lang, puro carbon dioxide. So wala kang oxygen na mai-inhale. Pero batay sa assessment ng MDRRMO, nakatulong ang makulimlim na panahon para mabawasan ang init ng araw, kaya mas mababa din nila ang bilang ng mga nahilo at nahihimatay. Kung hindi po naging ganito kalulam ang panahon natin, marami po tayong magiging pasyente na nahihilo, nag-hypertension. Dinadala naman sa Philippine General Hospital ang iba pang mga pasyente na may malalang medical condition katulad ng suspected appendicitis. Sa Philippine Orthopedic Center naman, dinadala ang mga pasyenteng may suspected dislocation ng buto para sa ibang medical treatment. Samantala, ang UNTV Rescue Volunteers naman, mayroon ding nagamot na nasugatan na aabot sa 16 na individual. Karamihan sa mga ito ay may sugat sa paa dahil nakayapak yung mga sumasama sa prosesyon. Yung iba nakakatapak ng stick. Nasa higit 100 naman yung mga nakapagpa-blood pressure check, sa karamihan ay mga matatanda o hypertensive. June, kaninang bandang alas 3 nga dun sa huling report ng MDRRMO ay wala pa naman silang naitalang casualty kahit na merong mga napaulat na halos nag-aagaw buhay na dinala dun sa field hospital. At wala rin naman silang natanggap na ulat na merong mga tumalon o nahulog sa ilog doon sa mga tulay na dinaanan ng prosesyon dito nga sa traslasyon sa Maynila. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, June. Maraming salamat, JP Nunez.